Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagbabantay sa mga pantalan paliparan versus atong ang hinigpitan ng PNP. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Inatasan na ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Tatis Jr., ang Criminal Investigation and Detection Group na makipag-ugnayan sa Immigration Authorities para sa pag-aresto sa negosyanteng si Atong Ang. Pinahigpitan na ni Nartates ang pagbabantay sa mga exit point gaya ng mga pantalan at paliparan sa harap ng patuloy na manhunt laban sa gaming tycoon. Tanging si Ang na lamang kasi ang hindi pa nakukuha ng otoridad sa 18 ipinaaresto ng korte sa Laguna dahil sa umanay kidnapping with homicide sa missing Sapungeros. Kahapon, sinabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na sabay ng naisilbiang mandamiento de aresto sa mga address ni Ang sa Pasig at Mandaluyong. Bagamat nagnegatibo ang operasyon, batid umano niyang magtatago si Ang lalo't may iba siyang property sa Calabarzon hanggang sa Palawan. Umapila naman si CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico II sa mapayapang pagsuko ni Ang. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender. We have several ongoing manhunt. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan, and at the same time naman with his resources, I know magtatago at magtatago. Sa hiwalay na mensahe sa reporters, narindigan ng lead counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na hindi susuko ang kanilang kliyente at hahanap sila ng mga legal remedy kontra sa tinawag na premature arrest order. Samantala, ikinatawa naman ng pamilya ng mga nawawalan sa bungero ang utos ng korte, kasabay ng pasalamat sa tinawag nilang star witness na si Julie Patidongan. Kami ay yung grupo namin nagpapasalamat talaga na finally nagkaroon na ng warrant of arrest kasi akala nga namin ng Christmas, but kami ay nagpapasalamat at mag-aantay pa sa magiging mabilis na implementation ng authorities para makuha itong mga kinasuhan na to, lalo na si Atong Ang and then the rest of the other suspects. Kalakip ng kanilang official statement, ang salita ng Diyos halaw sa Exodus chapter 14, verse 14 ng Biblia, "The Lord will fight for you." Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mga estratehiya para sa mabilis na pagtugon kapag may emergency, inilatag ng MMDA sa Metro Manila Council. Nag-courtesy call si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Undersecretary Nicolas Torre III kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Dito, nagpalitan ng ideya, plano at posibleng pagtutulungan sina Torre at Zamora na makapagpapaunlad sa relasyon ng mga local government unit at MMDA. Dito, inilahad ni Torre ang plano niyang pabilisin ang pagresponde ng MMDA sa mga insidente ng banggaan sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, gayon din ang ilang hakbang na nakatuon sa regular na pag-alis ng basura mula sa mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Sa panig ni Mayor Zamora, sinabi niyang wala ng street pay parking sa San Juan City na nakatulong para mas mapabilis ang biyahe sa mga lansangan ng San Juan. Bilang Pangulo ng MMC, sinabi ni Zamora na bukas ang mga alkalde ng Metro Manila sa pakikipagtulungan sa MMDA para mas marami pang proyekto at programa sa ikauunlad ng Metro Manila. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.